Sinabi po ngayon ni DILG Secretary John Vic Remulla na nakikipag-ugnayan ng PNP sa Cambodian Police bilang bahagi ng pagtugis kay Atong Ang. Ay kay Remulla, kung nakalabas man ang Pilipinas, posibleng hindi dumaan sa mga paliparan si Ang. At sa halip, posibleng dumaan siya sa backdoor exit at nasa Southeast Asia lang, gaya ng hinala ng dati niyang tauhan at whistleblower na si Dondon Patidongan. May mga negosyo raw si Ang sa Cambodia at tinitingnan din kung maaaring nasa Thailand si Ang. Iniimbestigahan ngayon ang pagkadiskaril ng isang ride sa isang perya sa Bulacan. 3 ang nasugatan sa insidente. Saksi si Dano Tingkungko. Hindi so, accident sa perya. Nakasakay kami, kasunura namin, tumalsik yung sinasakyan. Ito ang aktwal na pag-rescue sa mga nasugatan matapos madiskaril ang isang bagon ng Caterpillar ride sa perya sa Santa Maria, Bulacan. 3 ang nasugatan at dinala sa ospital, kabilang ang isang lalaking 4 na taong gulang. Base sa investigasyon ng Santa Maria Police, nakasakay sa isang bagon ng Caterpillar ang bata at isang babaeng 30 anyos. According po sa ating operator, nung mismong Caterpillar, papabagal na po siya. Bigla pong bumilis. Tapos bigla ho siyang nadiskaril sa kanyang linya at saka ho siya kumbaga natilapon. Yung isang biktima natin ay nakatayo lang at natamaan nga siya nung bumagsak na bagon. Tumilapon ang babae at ang bata. At ang nadiskaril na bagon tumama sa lalaking 47 anyos na nakatayo lang sa gilid. Nakalabas na kanina ng ospital ang bata pati ang 47 anyos na lalaki. Ang babaeng nasugatan nasa ospital pa habang hinihintay ang resulta ng CT scan sa kanya. Makailang beses sinubukang hinga ng pahayag ng GMA Integrated News ang operator at may-ari ng perya pero tumanggi silang magbigay ng anumang pahayag. Ngayong hapon, binalikan namin ang perya pero wala raw doon ang may-ari. Ayon sa pulisya, nagkaaregluhan na ang may-ari ng perya at mga sugatan matapos mangako na may-ari na sasagutin ang lahat ng gastusin sa pagpapagamot. Ganun pa man, ipinasara muna ng LGU ang perya habang iniimbestigahan ang kaligtasan ng mga atraksyon nito. Nag-inspeksyon kanina ang Santa Maria DRRMO, Business Permits and Licensing Office, BFP at pulisya. Ayon sa Santa Maria Police, hindi tulad ng ibang ride na automated, manual ang pagpapatakbo sa Caterpillar. Pero hindi raw sila masagot ng operator sa tanong kung bakit biglang bumilis ang takbo ng ride kung sila ang may control sa bilis ng takbo nito. Yun din ho yung pinaliwanag niya sa amin na pabagal na ho ang bagon at bigla na lang siyang bumilis. Kaya gano'n na diskaril, manual ho yun eh. Sila ho ang nagdidikta kung gaano ho yun kabilis o gaano yun kabagal. Yun din po yung pilit namin tinatanong sa ating operator kasi ang operator po natin ay sila ho ang nagmamanage talaga ng bilis. Baka may kapabayaan talaga ang mismong operator dito. Para sa GMA Integrated News, ako si Dano Tingkungko, ang inyong saksi. Kinasuhan ng DILG at posibleng ma-deport pa ang isang Russian vlogger na nagbanta umanong magkakalat ng HIV para sa content. Sa isang mensahe, sinabi ng vlogger na wala naman talaga siyang HIV at inakala niya magiging meme lang ang kanyang video. Saksi, si Ian Cruz. Let's spread HIV. Marami ang nabahala sa viral video ng Russian vlogger na ito kung saan nagbanta siyang magkakalat umano sa Pilipinas ng Human Immunodeficiency Virus o HIV. Dahil dito, inaresto at kinasuhan ng DILG ang vlogger na si Nikita Shekov. Nakikita nyo naman na hindi lang sabi niya ang pagkakalat niya ang kanyang sakit na HIV, minumura pa ang lahat ng Pilipino. Ayan ang nakakapikon. Isinailalim sa HIV test si Shekov. Negative po siya sa HIV, negative po sa lahat ng STD. In other words, nagpapasikat lang, ginagamit ng mga Pilipino. Sinampahan din siya ng deportation case ng Bureau of Immigration. Kung magkaroon po siya ng local case, aantayin po natin na matapos at magkaroon ng resolusyon yung local case na yon. Kung siya po ay hatulan ng korte ng pagkakakulong, we would have to wait po until ma-serve niya yung sentensya dito sa Pilipinas before po natin ma-implement yung deportation. Hindi nagbigay ng pahayag si Shekov sa press con. Pero sa isang naunang pahayag, sinabi niyang hindi niya intensyong gumawa ng negatibong content para sa iba. Ginawa lang daw niya ang video dahil sa sinasabi raw ng ilang Pilipino sa kanya. Akala niya
magiging meme ito at mag-attract lang ng atensyon gaya ng magiging reaksyon daw sa ganitong klaseng content kung ginawa ito sa Russia at Amerika. Pero hindi ganon ang naging pagtingin ng mga Pilipino. Nire-respeta raw niya ang kultura ng mga Pinoy. Wala rin daw siyang HIV at wala rin daw siyang intensyong ikalat ito. Bukod kay Shekov, naaresto rin ang Estonian vlogger na si Sim Rosipu matapos ang mga reklamo ng offensive remarks at harassment dahil sa pagkuha umano niya ng video sa mga Pilipino nang walang pahintulot. Inineklara rin siyang persona non grata sa Dumaguete City, Negros Oriental. The guys, they look so monkeys sometimes. Like so monkey face. Umiikot po siya sa Dumaguete at sabi niya at nagbablog siya. Sabi niya na lahat ng Pilipino guys, boy. Plano ng BI na ipa-deport ang Estonian vlogger na overstaying na umano ng ilang linggo sa Pilipinas. Dadalhin ng vlogger sa korte at maharap sa paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009 at paglabag sa Anti-Cybercrime Law. I'm very sad. If somebody was offended, I'm very sorry about this. Maybe my understanding of this situation was wrong. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Itinanggi ng abogado ni dating Congressman Zaldi Co na otorisado ang mga napabalitang paramdam umano ni Co na nais niyang makipagdialogo sa gobyerno. Ayon sa DALG, nagtatago umano si Co sa isang mamahaling komunidad sa Portugal. Saksi si Joseph Moro. Yes, we know the exact community where he stays. Hindi lang pwede pumasok parang Forbes Park. Tukoy raw ng DILG kung saan komunidad sa Portugal nananatili ang wanted na si dating Congressman Zaldi Co. Sinabi ito ni Interior Secretary John Vic Rimulya sa isang press conference kanina. Pero hindi rin siya lumalabas, ha? Ando doon yung operatives natin. Hindi ko makain sa labas eh. He's a poor man with a lot of money. Sa lahat ng pera niya, wala siyang mabibilang talayan. Nauna nang sinabi ng DILG na may paramdam na si Co na gusto niya makipagdialogo sa gobyerno. Ang Malacanang bukas naman kung gusto makipagnegosasyon ni Co. Pero ipinauubaya ito ng palasyo sa ombudsman. Ang sabi naman din po, even before ng ombudsman na ang lahat ng proteksyon na kailangan niya ay ibibigay. At kung ito po ay makakatulong para malaman natin ang katotohanan, ang gobyerno po, ang pamahalaan ay open po para malaman kung ano ang kanyang sasabihin. Yung kay Zaldi, third-hand information yan. Kaibigan ng kaibigan. So it's actually, ang value niya is on the marites level. No comment naman si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nang tanongin namin siya tungkol dito. Ayon sa abogado ni dating Congressman Zaldi Co, kung meron daw mga feelers galing sa kanyang kliyente ay hindi raw ito otorisado. Sabi ni Atty. Ruy Rondain sa pagkakaalam niya siya lamang ang otorisado magsalita para kay Co at wala pa siyang anumang ipinarating na ganito. Isa si Co sa mga akusado sa mga kasang graft at malversation kaugnay sa 289 million peso Ghost Flood Control Project sa Nawan Oriental, Mindoro. Bukod sa mga kaso sa Sandigan Bayan, may reklamo ring plunder sa DOJ na inihain ng NBI laban kay Co. Umuusa din sa DOJ ang mga reklamo laban kina Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva kaugnay sa anomalya sa flood control projects. Ayon sa DOJ, ipatatawag na nila si Estrada na inaasahan maghahain ng kanyang counter affidavit. Si Estrada ay naharap sa plunder complaint sa DOJ. Si Villanueva naman naharap sa ilang reklamo kabilang ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation of public funds at iba pa. Nakapaghain na siya ng counter affidavit sa ibang complaint at humingi naman ng extension hanggang January 26 sa isa pa. Ayon sa DOJ, sa 14 na reklamong hawak nila, may 3 malapit ng isampa sa korte. We have 3 more cases ngayon na ghost projects din which we are expecting to be filed. I'm hoping that it will be finished within the week, no? I'm expecting it to be on my table by the end of the week. And then by next week there will be filings as against officials of the DPWH in the 1st District of Bulacan. Ayon sa Director General ng Bureau of Corrections, sinihanda na nila ang posibleng kulungan ng mga masisintensyahan sa flood control cases. Ang kulungan na tinutukoy niya ang tinawag na Supermax o High Security Prison sa Occidental Mindoro. Ongoing kasi yung Mindoro kasi designated na Supermax. So doon nilalagay lahat yung mga serious heinous crime offenders. First this quarter,
matatapos na, just in case na kailanganin na maglagay ng facility para dun sa mga involved sa flood control. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Muntikan ng magkasunog sa Senado. Base sa inisyal na investigasyon, pumutok ang isang power bank habang nakacharge sa Bills and Index Bureau. Huling nagkasunog sa Senado noong November 30 dahil sa pumutok na electric kettle matapos itong maiwanang nakasaksak. Community journalist na si Frenchie May Cumpio, hinatulang guilty sa kasong terror financing ng Tacloban Regional Trial Court. Ganito rin ang hatol sa isa pa niyang kapwa-akusado at dating ka-roommate na si Mariel Domekil. Sinintensyahan ng 2 ng hanggang 18 taong pagkakakulong. Pinawalang sala naman sila sa kasong possession of firearms and illegal possession of explosives. Inalmahan ng kanilang mga pamilya at abogado ang hatol ng korte. Plano nilang iapela ang desisyon ng trial court. Taong 2020 nang maaresto sina Cumpio at Domekil sa isang police raid sa Tacloban. Para sa GMA Integrated News, ako si Von Aquino, ang inyong saksi. Target ng gobyerno, nasa 2032 may nuclear power plant na ang Pilipinas. Pero may mga hamon pa rin gaya ng kung saan ito ipatatayo at kung saan itatapon ang nuclear waste. Saksi si Mav Gonzalez. Sa pagdinig ng Senate Committee on Science and Technology, sinabi ni DOST Philippine Nuclear Research Institute Director Dr. Carlo Arcilla na sa 2032 posibleng mag-operate ang kauna-unahang nuclear power plant sa Pilipinas. Pero problema raw ngayon na mapapayag ang mga taong magtayo nito sa lugar nila. Ayon kay Arcilla, kung gusto natin ng mabilis na mapapatakbong nuclear power plant, pwedeng lisensyahan at i-activate ang Bataan Nuclear Power Plant. Kasabay raw nito itinayo ang 3 pang nuclear power plant sa Slovenia, Brazil at South Korea. At 40 taon nang tumatakbo ang 3 yon. Pero political daw ang problema kaya hindi mapatakbo ang BNPP. Sa ngayon, ang kadalasang problema raw ay tinututulan ito ng LGU. Sabi ni Arcilla, dapat magkaroon ng kasiguruhan na kung may maaprubahan ay protektado ito sa pabago-bagong isip ng mga nakaupong politiko. 80 taon daw kasi ang lifespan ng isang nuclear power plant. A nuclear power plant is designed to last for 80 years. And in 80 years, how many changes in local governments can happen? Pumasok yung bagong mayor, ayoko na niyan, o wala ng lisensya, paano yung? Ayon kay Department of Energy Director 4 Patrick Aquino, meron pang pagkakataon na iniipit ng LGU ang business permit. Requirement kasi sa lisensya ang Environmental Compliance Certificate mula sa DENR Environmental Management Bureau at dapat magkaroon ng public consultation. Hamon din daw sa Pilipinas mamili ng lugar kung saan ito ilalagay dahil marami tayong bulkan at fault lines. You cannot build a nuclear plant close to an active volcano. Which means hindi ka talaga pwede magpagawa ng nuclear plant sa Batangas kasi because of Taal. Doon din sa Albay because of Mayon. Yung pa lang, di ka makakapag first base. And second, you cannot be on top of an active fault. Kaya maganda yung Palawan kasi wala doon ng vulkan, walang fault. Pero for the fact, hindi po totoo ng Bataan Nuclear Plant ay may active volcano, yung Mount Native. Patay na po yung volcano yan. We just had brand new studies. Kailangan din daw magpasa ng batas ukol sa nuclear waste disposal. May phone-in question si Senator Win. Who will determine the location of the disposal of the waste? And what are the, I guess, ano po yung mga rules regarding waste disposal? The general principles of nuclear waste disposal is called geologic disposal because nuclear waste will last for 10,000 years. So you isolate it from human activity for 10,000 years. How do you do that? Several ways. One, you have a repository that's at least 500 meters deep. Our geothermal drilling already reaches 3 kilometers. If you ask me, and that's my expertise in nuclear, Hindi naman daw ganoong kalaki ang espasyong kakailanganin para sa disposal. Smaller than my thumbnail, one is worth 3 tons of coal. Yung fuel po ng BNPP, kakasya sa isang malaking jeep. That will last for 18 months. In contrast, kung coal plant po yan for 18 months, ang kailangan mong coal, 50 barko na 50,000 tons. Sa ngayon, may mga nagpahayag na ng interes sa gobyerno pero wala pang nag-a-apply talaga ng lisensya. Nasa 2 hanggang 5 taon daw ang proseso ng paglisensya at pagpapatayo nito. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi.
Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.